Milky Donut Bites naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Ilatag na natin agad ang ingredients nitong recipe na ito kaya screenshot nyo na yan pero ilalagay din natin yan sa comment section para mas madali nyo silang makopy-paste. Dito na kaagad tayo sa procedure natin. Syempre, unang ginagamit natin ay ang Pilmico All-Purpose Flour. Next naman dyan ay ang ating sugar. Wash sugar ang lagi natin ginagamit. Tapos ang yeast naman, nilagay natin siya. And then, naglagay din tayo ng powdered milk, any brand yan, and then salt. Pwede nyo muna silang i-mix or pwede namang hindi na. Diretso na tayo sa 2 eggs natin. And then after that, proceed na tayo sa full cream milk or pwede rin evaporated milk. Tapos naman, i-mix nyo lang siya or i-fold. Pwede nyong gamitin ang spatula. And then kapag medyo thick na siya and wala nang masyadong basa, pwede nyo naman na siyang kamayin. Mag-gloves kayo or hindi, bahala kayo dyan. Basta make sure na malinis ang inyong mga kamay. Tapos maglagay tayo ng 57 grams ng softened butter. Naku, wala na tayong ibang ginagamit dyan kundi ang ACC Butter It dahil napakasarap, napakabango. Partner na partner talaga ito sa mga pastries natin. Kaya kung ako sa inyo, mag-ACC Butter It na ako. Ihalo nyo lang siya ng mabuti hanggang sa wala na yung mga harina and well incorporated siya. Tapos, i-rest nyo lang muna siya ng 10 to 15 minutes sa room temperature. Napakadali talagang gumawa ng tinapay, lalong-lalo na kapag Pilmico flour ang lagi nating gamit. Kaya ako sa inyo, mag-Pilmico ka na. After 15 minutes, ilagay lang natin ang ating ginawang bread sa ating countertop or sa inyong table na malinis na merong harina. Tapos, i-knead nyo lang siya for 10 to 15 minutes. Kapag sa tingin ninyo medyo sticky ang nagawa ninyong dough, dagdagan nyo lang siya ng harina. Tansya-tansyahin nyo hanggang sa hindi na dumidikit yung dough sa inyong mga kamay at madali na siyang i-knead. Favorite ko tong tinapay na to nung bata ako. Ang tawag nga namin dito, mojako. Sa inyo ba, ano ang tawag ninyo sa ganitong klaseng tinapay? I-comment nyo nga nang malaman natin. Kapag sa tingin ninyo ay okay na ang inyong dough and hindi na siya dumidikit sa inyong kamay, ilagay nyo yan ulit sa inyong malinis na container, takpan, at i-rest nyo siya for 1 to 2 hours. Amaze na amaze talaga ako kapag nakikita ko na nagre-rise or lumalaki yung tinapay after ko siyang balikan ng 2 hours. Wala lang. Tuwang-tuwa lang talaga ako kasi hindi talaga ako ganun kabihasa pag gumawa ng tinapay. Pero kapag nakikita ko na to, bet na bet ko na talaga. So after 2 hours, suntukin nyo lang yan or dututin nyo lang. And then, ready na yan para i-form natin. So ilagay lang natin siya ulit sa ating table or sa ating countertop. Tapos, gumamit lang tayo ng rolling pin para i-flatten natin siya. Kasi mga mima ko, aalsa pa yan. So i-flatten nyo na lang muna siya. And then, kapag na-flatten nyo na siya ng maayos, ikakat nyo yan into strips. And then after ninyo siya makat into strips, ikakat nyo naman siya ng pa-cube. Kahit hindi siya ganun kapantay-pantay mga mima ko, kere lang yan. Lalong-lalo na kung pangbaon lang din naman ng mga anak ninyo. Pero kung balak nyo tong ipang negosyo, pantay-pantay mas maganda para naman maganda rin ang benta at maayos din siyang tingnan. After ninyo siyang ikat, bibilugin nyo lang siya. Again, kung gusto din siyang pangbenta, i-perfect circle ninyo. Pero kung pang merienda lang naman at pangbaon ng mga anak ninyo, kahit paano lang yan, basta nakabilog, carry boom booms na yan. Kapag nabilog nyo na lahat ng dough, i-rest nyo ulit yan for another 15 to 20 minutes kasi gaya nga ng sabi ko kanina, aalsa pa yan or magre-rise pa yan. So kapag nag-rise na siya after 15 to 20 minutes, doon nyo na siya pwedeng lutuin. Ganito ang itsura ng ating dough after siyang i-rest ng 15 to 20 minutes, kaya ngayon mag-ready na tayong iluto siya. So sindihin lang natin ang ating stove. And then, maglagay lang tayo ng napakaraming mantika para naman maiprito natin ang ating donuts. Medium heat lang tayo mga mima ko para hindi masunog sa labas ang ating mga donut. And then, pagkatapos nyan, isa-isa na nating ilagay ang ating mga dough sa ating kawali.
Hintay lang kayo ng ilang minuto dyan mga mima ko, bantayan nyo kasi madali lang yan maluto. And then, para lang kayo nagpiprito dyan, i-flip nyo lang siya side by side. Kapag ka nakita nyo ng medyo golden brown siya, ready na siya. O diba, napakadali lang gawin neto, kaya kung ako sa inyo, susubukan ko na ito. Pagkatapos salain lang natin siya para tumulo ang mga mantika. And then, lagyan natin ng skim milk powder. Naku, powered by Achievers ito. Napakasarap at napakalinamnam. Pwede nyo rin lagyan ito ng powdered sugar or granulated sugar. Pero para sa akin, okay na ang skim milk kasi malasang malasa at milky na ang ating donut. Tapos syempre, ready na siya para i-prepare. Siguradong matutuwa ang mga bagets dito kapag hinandaan nyo sila ng ganito, kaya tikiman time na! Perfection talaga ito mga mima ko! And that's it for today! See you on our next video! Bye!